For today's video nga pala ay magliligpit ako at maglilinis dito sa bahay. Nakikita nyo naman, Diyos ko, kadaming kalat. Sinimulan ko na nga dito sa paghugas ng pinggan. At alam nyo naman, maliit na yung kusina namin. Kaya ipit na ipit talaga ako dyan. So ayun na nga, sinimulan ko na nga ligpitin tong lababo. Kasi ang dami pang hugasin. Nagkanda-kus-kus-kus muna ako dyan para naman matapos na agad ito. At ayan na nga, kung ano-ano nang pinagkukuskus ko dyan, especially yung dedihan ng bata. O diba, pak na pak talaga ang paglilinis. Ito pa naman yung mahirap linisin, yung dedihan ng bata. Kailangan talaga malinis na malinis ang ng bote ng bata. At ayun na nga, dire-diretso na. Binanlawan ko na nga nang sa gayon ay makarami pa akong nang gagawin. Sinimulan ko na nga itong tapusin kasi alam nyo ba, ito ang palagi ko na lang nakikitang tambak itong mga hugasin dito. Minsan nga, ayan o, tingnan mo pati yung anuhan namin ng tubig, ang dumi na. Kaya kinuskus ko na rin itong lababo nang mawala naman. At pagkatapos naman, ay, ang sarap sa pakiramdam pag ganyan yung itsura ng lababo, diba? Nakita nyo naman, sinunod ko na ang walisan kong ilalim ng kama. At naku po, may bata pang paikot-ikot. Sorry na agad nakahubad ang bata. At ayun na nga, sinunod ko nang linisin yung ilalim. Pinispis ko nga pala yung lagayan ng damit ni Papa. Kasi ang dumi-dumi. At si RJ na nga pala, yung pangatlo kong anak, ang pinagkiskis ko. Kasi diba, ang daming kalat sa ilalim. Kaya siya na pinag-ayos ko. Puro laro. Basura. Nakita nyo naman, Diyos ko, nakakaumay tignan. Ganito na lang talaga yung setup namin tuwing day off ko. General cleaning. Nakita mo, parang isang linggo kong hindi naglinis dahil dyan. Kaya ayan, pinagdikit-dikit ko na, ipinlastik ko na yung mga malalaking basura. Sa gayon naman, hindi naman yung mga basura. At ayan na nga, nilinis ko na nga at pinulot yung mga laruan ni Baby Johan. O diba, may mga laruan pa sa sulok-sulok. Nakakapagod talaga maglinis pero kailangan talagang gawin. Kasi kung hindi ko to gagawin, ay naku, ang sakit sa mata pag ganito yung nakikita kong itsura ng bahay namin. Mayroon pa nga palang nakalagay na box dyan kasi pinapaayos namin yung terrace namin. Nakalagay talaga siya sa terrace namin pero dahil ipapaayos nga namin, so kailangan namin ipasok lahat. At naisipan ko na nga dito magpalit ng bedsheet. Sorry na agad, luma yung kama namin. Can't afford pa makabili. Alam nyo ba, itong bedsheet na to is yung no lukot na nabili ko sa TikTok. Pero alam mo, ang ganda talaga kasi di talaga siya nalulukot. Ang ganda talaga kahit ibanat-banat mo siya. O di ba? Ang ganda sa mata kapag nailagay mo na yung bedsheet. Matagal na nga pala yan nabili. O di ba? Tapos may bata pang pakulot-kulot diyan. Ang kulit-kulit. At pinalitan ko na nga yung mga punda ng unan namin. Malaki nga pala yung punda nila dyan. Pang malakihang unan. Yung sa aming unang kasi standard size lang kaya pagtyagaan na lang. Pagpasensyahan nyo na rin pala yung mga unan namin kasi mga ano lang yan. At nung matapos na nga akong magpalit ng punda ay naglinis naman ako ng bintana namin. Alam nyo ba, bang nililinis ko yan, natatakot ako kasi yung terrace na pinapagawa namin is wala pa nga siyang bakal, diba? So ayun, malula-lula na talaga ako dyan. Ito nga palang ginagamit kong panglinis ng bintana ay yung nabili ko sa personal collection. Ang ganda talaga niya kasi hindi talaga siya umaano. Nawawala talaga yung mga marks ba? Anong tawag sa ganun? Basta yung mga kamay-kamay dyan. Pagkatapos ko nga sa labas, ay pumasok naman ako sa loob para yun naman ang susunod kong lilinisin. O, di ba? Wala ka na makikitang marks. Kanina sobrang dugyot talaga, mga talsik ng gatas. So ngayon naman ay dito naman ako sa loob magpupunas. Antayin nyo na lang nga pala yung part 2 nito. Bye-bye!